Tuloy-tuloy na tayo sa Balitang National. Sunod-sunod na bagyo at habagat. Nag-iwan ng 37 kataong nasawi at higit 1 milyong pamilya apektado. Alamin natin ang balitang yung mula kay Prince Tripoli. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng naapektuhang populasyon at pinsalang idinulot ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong na nagpalakas din sa habagat sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC araw ng Miyerkules, Oktubre 1, higit 1 milyong pamilya o katumbas ng higit 4.1 milyong individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong bansa. Umakyat naman sa 37 ang bilang ng nasawi habang mayroong ding naiulat na 41 sugatan at 14 na nawawala. Lumabo rin sa higit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng infrastruktura. Naitala ang malaking bahagi nito sa Ilocos Region na sinundan ng Mimaropa at Region 6. Batay naman sa datos ng Department of Agriculture, lumobo pa sa mahigit 2.5 bilyong piso na ang pinsala sa mga pananim at alagang hayop mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanguna sa may pinakamalaking pinsala ang palay, mais at high-value crops. Aabot naman sa mahigit 85,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng sunod-sunod na pagtama ng masamang panahon. Kaugnay nito, patuloy ang pamamahagi ng Department of Agriculture katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan gaya ng agricultural inputs at financial assistance. Samantala, nagpaalala naman ang DA sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo na inasahang magdadala ng pag-uulan sa Hilagang Luzon sa mga susunod na araw. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News. DZRD Sunshine Radio Report! 2026 budget mas dapat tutukan ng Kongreso. Ayon yan sa BSP Monetary Board member Jokno. Alamin natin ang balita yan mula kay partner Jason Rubico. Telenovela itong nangyayari, di ba? Habang naghihiring-hiring na ganyan, sabi namin wala namang patutunguhan yan, di ba? Lalong nawawala ang kumpiyansa ng foreign investors. Cut the drama, cut the telenovela. Focus on the budget. Yan ang pahayag ni Monetary Board member at dating Finance Secretary Benjamin Diokno hinggil sa mga ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto at kontrobersiya sa 2025 national budget. Diin niya, walang saysay ang mga naturang investigasyon at mas nagagamit lamang ito para sa pansariling interes ng ilang mambabatas. It's good for the proponents, yung mga free publicity sa kanila yan, di ba? So in aid of re-election, makakatulong yan. But to me, it's bad for our country. Tapusin natin yan and then move on. Okay? Yun naman sabi ko din. That's the way. And then just follow the rules. Kaya mungkahin ng opisyal na ihinto na ang mga investigasyon at ituon ang atensyon sa 2026 national budget. Mag-focus na lang sila dito sa 2026 budget. Pakita nila na itong kongreso na ito ay iba sa mga nakarang kongreso. What do you mean iba? Siguro hindi na sila mag-i-insert. No more insertions. Giit pa ni Diokno, hindi na kailangan ng mga bagong batas dahil sapat na ang mga probisyon sa ilalim ng 1987 Constitution upang matiyak ang maayos na budget process at tamang paggamit ng pondo. There are enough laws, in fact most of them are constitutional provisions, that we don't need new laws to have an honest-to-goodness budget. Ipinresenta rin ni Diokno ang 10 rules para matiyak ang fiscal consolidation, responsibility at accountability kabilang ang pagrespeto sa proseso ng budget formulation ng Development Budget Coordination Committee, pag-honor ng foreign assisted projects, pagsasa publiko sa General Appropriations Bill ng Kamara at Senado, pagbibigay daan sa Senado na masuri ang gab ng Kamara, pagbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee at paggamit ng Pangulo ng line item veto power. Binigyang din niya na ang ombudsman na lamang ang dapat mag-imbestiga sa mga kaso ng katiwalian at nagbigay pa ng mungkahi kung sino ang dapat maging huwaran ng susunod na ombudsman. You should appoint somebody na credible. Kung naisip ko nga lagi yung dating Senador Miriam Defensor, kung may taong ganun sana,
Yun ang appointment ng ombudsman. I think may mangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. DZRD Sunshine Radio Report! Senator Lacson, nilinaw ang viral photo kasama ang pamilya Diskaya. Alamin natin ang balita niya mula kay partner Jane Codnita. Ayon kay Lacson, kuha ang larawan noong panahon ng kampanya noong 2025. Matapos imbitahan siya ng mga Diskaya sa isang political rally na kalaunan ay tinanggihan niya. Giit ni Lacson, yon ang una at huling beses na nakilala niya ang pamilya Diskaya sa labas ng pagdinig ng Blue Ribbon. Wala rin anyang natanggap o inalok na anumang campaign contribution mula sa kanila. Dagdag ng senador, malinaw na ang pagkalat ng larawan ay may layong dungisan ang kanyang reputasyon at kredibilidad bilang chairman ng investigasyon. DZRD Sunshine Radio Report! Pag-freeze sa mga ari-arian ni ex-House Speaker Romualdez, hindi pa inirekomenda ng ICI. Alamin ang balita niya mula kay partner Almar Forzuelo. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI, unang dumating sa CICC si dating DPWH Undersecretary Emil Sadain. Kasunod si dating Undersecretary Roberto Bernardo upang humarap sa pagdinig kaugnay sa flood control project anomalies. Ayon kay Sadain, ipiniliwanag nila kung paano isinasagawa ng DPWH ang malalaking proyekto ng gobyerno. We were actually called to give some briefing on how the ODA or the infrastructure flagship projects are being carried out in the implementations, both physical and financial. This is one way also of ensuring transparency among big-ticket projects. Habang tikom naman ang bibig ni former Yusek Roberto Bernardo na siyang nagdawit sa pangalan ni Senator Chis Escudero, former Senators Nancy Binay at Revilla na tumanggap umano ng kickback. Yung comment lang ng denial si Secretary, Ayon naman kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, simula sa susunod na linggo, tuwing Martes at Miyerkules na lang isasagawa ang mga hearing upang mabigyang daan ang masusing pagsusuri ng mga dokumento. Starting next week, we will be conducting our hearings every Tuesdays and Wednesdays. Okay? And then to give us time already to scour through all the information and documents that we have and for case build-up. Dagdag pa ni Hosaka, muling ipapatawag sina Bernardo at ang mag-asawang Diskaya habang inaasahan din ang pagdalo ng bagong resource persons, kabilang si Senador at dating DPWH Secretary Mark Villar. Are you looking at Senator Villar? That's a possibility, yes. Why then? I have no idea. It's still Commissioner. Why? Yeah. Because he was a former secretary ng DPWH, right? Pinadalhan na rin ng imbitasyon sina Romualdez at Zaldico para sa susunod na hearing. In fact, I think, according to our secretariat, he was invited already. But I just have to find out if the summons or the subpoena was actually received. Gayunman, nilinaw ni Hosaka na hindi pa kasama sa rekomendasyon ng komisyon ang pagpapa-freeze ng assets ni Romualdez. He was not part of the recommendation in that filing of ours in the Office of the Ombudsman. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SM9 News. DZRD Sunshine Radio Report! Pamilyang Villar iniimbestigahan na rin ng DOJ dahil sa issue ng conflict of interest sa mahigit 18 bilyong halaga ng mga proyekto. Alamin ang balita niya mula kay Margot Gonzalez. Mahigit 200 daw ang sangkot sa flood control scandal ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kasama dyan ang mga district engineer ng DPWH, mga kontratista at mga kongresista sa buong Pilipinas. Ang mga ito, marami daw nilabag na batas. Sa hari ng mga kongresista, una nang ibinunyag ng kalihim, nagkasama na rin si former House Speaker Martin Romualdez sa kanilang iniimbestigahan. Sinabi naman ni Rimulya na posibleng sangkot din o dami sa anomalya ang mga LGU official. Ang mga nanungkulan ng nakaraang administrasyon, damay rin daw sa investigasyon gaya ng pamilya Villar, partikular ang dating DPWH Secretary na si Senator Manny Villar, si dating Las Piñas Representative Senator Camille Villar at ang dating senadora na si Cynthia Villar. Ang tinutumbok ng investigasyon ay ang umano'y conflict of interest sa mga Villar.
Pinsan daw na magkapatid na Villar ang kontraktor na nakakuha ng mahigit 18 billion pesos na kontrata sa Las Piñas City. Ang proyektong nakuha nito hindi lamang limitado sa flood control. Because of that prohibited interest, we discussing being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. Sir, just Senator Mark Villar or even po si Senator Cynthia? So, well, they're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Even isa lang. Congresswoman First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. So, sir, consanguinity. lahat po sila. Even Senator Camille. Kasi naging Siyempre, congresswoman po siya. kasama rin yan. Nilinaw naman ni Remulla na bago ang paghain ng kaso laban sa mga nasasangkot at mga posible pang masangkot sa flood control scandal, ay dadaan pa muna ito sa case build-up at preliminary investigation. May preliminary investigation pa, hindi kasi caught in the act yan, diba? Preliminary investigation yan. So, case build-up, preliminary investigation, which is a long process, then court case, 120 days. At least 120 days siguro. Pero sir, Maswerte tayo kung may Pasko, pagpamasko nila, warrant of arrest, maswerte na tayo ron. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9. Sports.